Napawi na ng pulisya kanina ang taxi na inagaw ng mga armadong lalaki sa Makati kagabi. Pero ang hinala ng mga otoridad, hindi mga carjacker ang mga sospek, kung hindi mga hold-upper. Si Emil Sumangil, naka-alerto, 24 Exmo. 15 oras matapos tangayin ng mga armadong suspect. Ito. Ayan, tinanggal ang gulong. Ayan yun. Mag-alas 11 kaninang tanghali, na-recover na ng Makati Police anti-carnapping unit ang taxi na pag-aari ng Daedalus Cab Corporation. Ang taxi na ito ang kinumander ng 3 armadong suspect sa kalye ng Fillmore pasado alas 8 kagabi. Ayon sa dispatcher ng taxi company, nilimas ang kita ng kanilang taxi driver na anyay nagpaalam munang magbabakasyon dahil daw sa takot na inabot. Nagtutukan agad ng isang tao yung driver ko ng baril at saka yung isa balisong naman sa liig. Tapos nagsabi sila nga sasakyan lang kailangan nila. Itinawag ng pulis asset ang lokasyon ng taxi matapos maberipika sa body markings na ito nga ang kinarjak sa Makati. Inabandona ang taxi sa terminal ng mga pampaserong jeep sa likuran ng Rizal Memorial Stadium. Wala ng side mirror at gulong sa kaliwang harapang bahagi ng taxi. Pero makikitang hindi ginalaw ang computer box nito, ang stereo head unit at kumpleto pang ilaw sa harapan at likuran. Ayon sa grupo ng mga pedicab driver na tumanggi ng magpakita ng mukha sa kamera, pasado alas 9 kagabi nang iwan ang taxi na ito. May pumuntang may pumuntang lalaking matangkad, Okay. naka-shoulder bag, nakapantalon, nakakulay, parang abo yung kulay ng damit niya. Okay. Tapos pagbukas niya sa taxi, umalis na agad, dire-diretso, kinuha yung bag niya. Kung ang Makati Police ang tatanungin, hindi ito insidente ng carjacking. Ito raw ang estilo ngayon ng mga hold-upper. Pag natakay na ang kita ng driver, tatangayin nila ang taxi. Gagamitin daw ito ng grupo para makatakas at makalipat ng area. Saka aabandonahin bago muling sumakay ng panibagong taxi na kanilang bibiktimahin. Sa mga taxi driver na unang-una, tansyahin nila ang mga sasakay, lalo kung ito higit sa isa o dalawa. Okay. Dahil karaniwan, yung mga ganyang grupo, sinasamantala nila para hold up yung taxi driver. Mula Enero hanggang sa kasalukuyan, batay sa tala ng Investigation Division Anti-Carnapping Unit ng Makati Police, aabot na sa 5 unit ng taxi ang kanilang nare-recover na abandonado. Nasa paniniwala nila kung di ginamit sa robbery ay kakahuyin at ibebenta ang mga pyesa. Unang-una, hindi pansinin yan. Kapag kaya ng kinadnap mo, patpalitan mo lang ng pintura yan, at isama mo na din sa karaniwan sasakyan, hindi na punado. Emil Sumangil, alerto, 24. Bahagya ng humupa ang pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Pero kasabay ng paghupa nito, yung pagtama naman ng ubo at hika sa mga residente doon. Isa na po ang namatay. Mula sa Irosin sa Sorsogon, nakatutok live si Rauna. Rauna. Mel, dahil sa abong ibinuga ng Bulkang Bulusan, nanganganib ngayon ang kalusugan ng mga residenteng nasa paanan ng bulkan. Isang buhay na nga ang nawala dahil dito. Ang litratong ito at ilang di malilimutang alaala ng 2 taong gulang na si Michael Celso ang tanging pinangahawakan ngayon ni Ruby Celso. Binawian ng buhay kahapon ng bata ng atakihin ng hika matapos malanghap ang abo mula sa bulkan. Umabot kasi sa Zone 5 sa bulan ng makapal na abong ibinuga ng Mount Bulusan nung Lunes. Kanina inilibing na rin si Michael. Kahit naghihirap kami, tuwang-tuwa ko dahil gusto ko lang mabuhay siya. Malagaan namin, magpalaki ng maayos. Pero naintindihan mo dahil kung ayaw na talaga sa'yo magpakahirap, tinatanggap mo. Puspusan naman ang paglilinis ngayon sa bayan. Nagsama-sama ang mga residente, lokal na pamahalaan at iba't ibang NGOs. Noong Lunes, halos wala ring makita sa paligid ng bayan sa kapal ng abo. Sa Barangay Monbon sa Irosin, kanya-kanya ring linis ang mga residente. Si Mel Babaysa, 3 araw nang naglilinis ng bahay at paligid. Isa-isa na kasing inuubo at hinihika ang mga tao sa kanilang bahay. Pero parang wala raw silang kalaban-laban tuwing dinadala ng hangin ng abo. Kailangan talaga mahirap linisin, maano ang mga buhangin. Makakaano sa kalusugan ng tao. Kaya kailangan niya matigil na yan. Tigil din muna sa klase sa paaralan na taong bahay muna ang mga batang ito na lahat ay inuubo na at inaatake ng hika. Mga inihika na sila. Inuubo. Lalo yung pamangkin kong maliit. Nihika na rin sila. Lahat na kami. Hindi makalabas ng mga bata sa abo.
Sa tala ng Ilosin Health Office, halos 50 na ang inuubo at halos 20 naman ang hinihika. Paalala naman ng Health Office, gumamit lagi ng face mask o di kaya basang bimpo. Isara rin ng mga bintana at pinto nang di pumasok ang abo sa bahay. At huwag mag-atubiling dalhin sa senter o ospital ang mga nakakaranas ng kahirapan sa paghinga. Kanina, isa-isa na rin nagsiuwian ng halos 500 evacuees. Tsaka na lang daw sila lilikas ulit kung kinakailangan. Buong araw ring naging tahimik ang Bulkang Bulusan pero patuloy naman ang monitoring ng FIVOC sa aktibong bulkan. Kanina nga nagsagawa rin daw sila ng aerial inspection pero nahirapan silang makita ang summit, Mel, dahil sa napakaulap raw ng paligid ng bulkan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Chika Minute! Balik tambalan sila Jeff Eigenman at Carla Abellana sa inaabangang magical adventure na ang Magic Palayok. Excited na dalawa dahil unang project nila ito bilang real-life sweethearts. Makichika kay Aubrey Carampel. Sayay, walang kabantay. Isa na namang magical adventure na handog ng Kapuso Network ang mapapanood simula sa Lunes, ang Magic Palayok. Sa press launch kagabi, ipinakilala na ang cast sa pangunguna ng real-life sweethearts na sina Carla Abellana at Jeff Eigenman. Masaya raw sina Carla at Jeff sa kanilang pagbabalik tambalan ng unang project nila bilang magkasintahan. Iba lang kasi ngayon, like what you said before, kasi bagong kilala pa lang kami sa isa't isa ngayon. Syempre, iba na. I guess this time around, mas nag-enjoy na kami. Super enjoy. Wala na. Matagal nang walang ilangan. Didn't expect that it would be this soon. Kasi nga, ang nangyari, we were supposed to be paired with different artists also. Like I did Grazilda. So, hindi na natuloy anything after that. Kami ulit magkasama nga. Si Angeline Nicole Sanoy na nakilala natin bilang si Jik sa Grazilda, ang gumaganap naman bilang si Cookie. Siya ang nagmamay-ari ng Magic Palayok na ipamamana sa kanya ng inang si Isadora na ginampanan ni Mikey Coangco. Kinakabahan po, tsaka po excited na po ako makita yung sarili ko sa TV. Kinakabahan po ako pero gagalingan ko pa rin po. Siyempre, di mawawala ang mga kontrabida na ginagampanan ni Chino Hortaleza at Sherry Hill na agaw pansin sa kanilang mga kasuotan. Ayon pa kay Sherry, ibang-iba raw ito sa kanyang mga ginampanang kontrabida roles. Good to be able to still play the bad girl, which I do enjoy. Pero pambata naman ngayon. Mas wholesome. That's why ganyan yung costume. Yeah, caricature ako. That's why masaya. February 28 na mapapanood ang Magic Palayok bago mag-24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, batang Pinay na si Maria Aragon binigyan ng standing ovation sa Ellen DeGeneres Show sa Amerika. Susunod na yan. Ascals, mabubungian nga ba dahil sa pagsemplang ng isa sa mga star player nito? Exclusive ang mararangyang ari-arian ng wanted congressman na si Ruben Ecleo Jr. at ang kanyang pamilya sa Isla ng Dinagat. Ito nga lahat na niya dito sa 24 Oras.